I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-partial analyze dito na site nila katiyats. Ito yan. Ito ay isang creek kung saan merong malalaking butas ang bato. Well, yung malalaking butas na yan ay pwedeng malaman nyo yan kung yan ay natural. Balikan natin yung butas. Ito, yung malalaking butas na yan, malalaman nyo kung natural yan kasi ang natural ay very smooth. Yung hindi siya magaspang kasi gawa ng tubig, gawa ng nature. Ang mga butas na itong napakakinis, smooth. Pero kapag rough ito at parang may tool marks na gawa ng chisel, ng silsil, ang mga butas na yan ay man-made. So yan lang ang pagkakaiba ng mga butas. Kapag sobrang kinis, gawa yan ng tubig, ng ulan, gawa ng nature. Kapag may tool mark, gawa ng chisel, gawa ng tao. So kung gawa ng tao ay pwedeng treasure sign o treasure marker. Ngayon kung ganyang kalalaki na parang baldina or parang bathtub ang laki ng butas, ay pwedeng treasure recovery yan noon pa. Tinanggal yung takip na simento at ganyang kalalaki ang chamber ng bato na may laman. Ayan. Kaya itong nasa litrato, ito ay pwedeng treasure recovery yan kasi sobrang laki at parang binakbak yung ibabaw niya. Okay, ang mga bato na may chamber, karamihan yan ay may laman talaga. Kapag pinukpok nyo ang malalaking malapad na bato at tumutunog ito at lalo na nabubutas ito, ibig sabihin may chamber ang loob. At kung may chamber ay pwedeng treasure chamber ng hapon. Ayan yung tinuro ni Katiets. Sobrang laki kasi niyan. Yan ay pwedeng chamber na yan na nabuksan. At kapag malagyan niya ng alahas, ang dami-daming alahas mailagay dyan eh. Kaya hindi lahat ng ganito na mga butas ay marker. Kapag sobrang laki na, tulad ng ganyan, na kakasya na yung baboy, ay pwedeng treasure chamber yan at nabuksan na. At hindi nyo lang nalaman noon na mayroong pumunta dyan ng mga treasure hunters noong 1970s at 1980s kung saan malakas pa ang grupo ni FM, ni Presidenteng FM. Malakas yung kanyang grupo na Soldiers of Fortune, yun ang kanyang mga treasure hunter, yung kanyang mga sundalo. Ayan o, tinuro ni Katiets. So pwedeng chamber yan eh. Kasi ang marker ay ang bilog ng mga marker ay parang kasing laki lang ng platito. Pinakamalaki na yung plato. Ganyan na mga bilog lang. Pero kapag ganyan nakakasya na yung baboy at malalim ay pwedeng treasure chamber siya na tinakpan noon ng simento. Pinatsingan at binuksan kaya nagkaganyan na ang itsura niya. At malalaman nyo kapag treasure chamber siya kasi sa gilid niyan, sa mga tabi-tabi niyan, ay mayroong mga marka na hindi nyo maintindihan. Mayroong mga litra, mayroong arrow, mayroong kanji na hindi maintindihan. So ganyan lang, kapag ganyan talaga kalapad ng mga bato, malalagi sa gilid ng creek, ang ginawa dyan ay binutasan yan ng malaki ng mga hapon at nilagyan sa loob. And then sinemento nila. And then yung simento nila na pinapat sa ibabaw ay nagdurog sila ng bato, pinowder, at yun ang hinaluan ng simento. Para ang texture nito ay parang simento. Ang texture nito pag katapos nila ipatsing ay parang bato rin kasi ang ginamit pag masa ay dinikdik or itong powder din na bato na parte ng malalaking bato diyan.
Kaya ang gawin nyo dito, balikan nyo to at pukpukin nyo pa yung mga malalapad na bato dyan na kasing laki nito. Pukpukin nyo ng maso, kasi pag matamaan ng maso yung pinatsing lang ay talagang mabubutas ito at tatambad sa inyo ang nakalagay sa loob. Okay, so dito naman mga katiyats, ito'y malapit yata doon sa bato or parte ito ng bato na atin kanina tinalakay. Ay ito'y merong X na man-made. Man-made talaga to kasi rough pa siya at mukhang gawa talaga sa chisel. Okay, ngayon ay meron dalawang malalim na butas. Itong isa ay parang footmark na walang daliri, itong dito ay bilog. Okay, so ang X, ang meaning ay nandyan lang, target. The target is on the spot. On the spot target. Kaya dyan lang sa malapit dito sa marker na ito. Ito yung sinabi ko kanina na kapag legit na mga site ay meron talagang mga letra katulad ng X, ng Y, ng W, ng M, ng A, ng B. Yung mga letra na yan kahit D, C, yan ay mga treasure marker. Ngayon ito nagsasabi to na target on the spot. So ito pwedeng, kung footmark ito ay pwedeng nasa harapan lang ito. Kung ito yung ganyang hole, so ibig sabihin dito banda sa harapan. So pukpukin nyo ang harapan ng sign na ito, itong parang footmark. Pukpukin nyo at kapag may hollow, yan na yan. Yan na yung ibig sabihin. Okay, ngayon meron akong napansin na linya. Ito, linya. So nagturo siya pababa. So pwedeng ito, laliman nyo pa, butasin nyo pa ito. Kung mababaw lang ito, butasin nyo pa. Baka meron dyan. Baka nilagyan lang ng semento. Okay, so dagdagan nyo ang butas kasi itong linya nakaturo siya pababa. At ang X nagsabi na treasure on the spot. Okay, kaya number 1 na gawin ay unang gawin ay itong mismo sa baba nitong footmark or dyan mismo sa footmark hukayin. Kasi semento yan, amegdat, bato yan, so silsilin nyo. Kasi kung nakapats lang ay madaling mabutas. Ngayon kung solid talaga at wala, so dito na tayo sa pangalawa. So ito yung una, diyan mismo sa footmark. Ang pangalawa ay papunta tayo dito sa harapan ng footmark. Pukpukin natin. So distansya niyan ay 1 meter lang, 1 meter. Pukpukin nyo ang bato sa 1 meter. Kapag tutunog, basagin nyo. Ngayon, pangalawang decode nitong right foot ito eh. So hanapin nyo ang left. So ang left ay narito sa dito na banda. So 1 meter din, punta kayo dito sa kabilang side. So yan, kung right foot itong narito, so ibig sabihin left foot itong narito. Ito yung left foot. So ang left foot ay walang marka yan, nakatago yan. Nandyan sa left foot ang marka. Ang ibig sabihin ng left ay trail ended or tapos na ang paghahakbang, tapos na ang paghanap. So narito sa left ang item. Kaya libutin lang ito sa layo na 3 meters lang. Hanapin ang left foot mark na ganito. At kapag merong left kayo na makita, yun, butasin nyo yun or basagin nyo ang bato. So ito yung pangatlo.
pukpukin nyo lang ang bato diyan na katabi nitong lagyan natin to So katabi nitong paa na right foot ay assuming na merong left foot dito. So nasa left foot ang item sa left. So ito yung left. Okay, so ito maganda ito na sign na marker kasi legit itong X na narito. Legit na marka, nagsabi na on the spot. So dito lang talaga yan sa malapit sa kanya ang item. Okay, at kung meron kayong magandang metal detector ay i-detect nyo ang buong palibot niya. By the way, sa Bourbon Electronica ay merong sale ngayon, 30% off sa mga metal detectors at iba pang gold scanners. Bourbon Electronica, sabihin nyo lang ako ang nagrekomenda para meron kayong karagdagang discount. Tawagan nyo si Roniel Bourbon 0975-6675-030. So 0975-6675-030. Hindi maklaro yung ano. So 030 0975 6675 030. Yun ang kanyang numero. Roniel Bourbon, marami kasing ano doon. Maraming ahente diyan sa Bourbon. Hanapin niyo si Roniel kasi yun yung pamangkin ng may-ari. Okay, so Merry Christmas sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Sana ay surtihin tayong lahat ngayong susunod na taon. Paalam at ingat.